Sisimulan na ng PNP-CIDG ang investigasyon sa mga pulis na sangkot sa mga kaso ng pagpatay kaugnay ng giyera kontra droga ng dating administrasyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Wala tayong sisinuhin kay ikaw ay opisyal, kay ikaw ay non-commissioned officer. With respect, kahit anong institusyon kagaling, lahat ito ay imbibestigahan at yun ang commitment natin sa sambayanan po natin. Bilang na ang mga araw ng mga miyembro ng Philippine National Police o PNP na may direktang kinalaman sa madugong war on drugs noong nakaraang administrasyon. Sabi kasi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sinimulan na ng CIDG ang kanilang investigasyon hinggil dito. Sa pool sa gagawing investigasyon, ang mga miyembro ng PNPA Class 1996 at 1997 na ipinatawag daw ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para isagawa ang Davao Model Drug War sa buong bansa. Batay sa laman ng affidavit na isiniwalat ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Royina Garma sa House Quadcom hearing. Tutukuyin sa isinasagawang investigasyon ng CIDG kung sino-sino ang mga pulis na kabilang dito. I think some of the names mentioned were already invited po ng Quad Committee, nakapag-appear na po sila doon at minention po yung ibang names. But again, sabi nga natin, as to the other names po, yan po yung ginagawa po ng CIDG ngayon to identify kung sino-sino po yung sinasabing attendees during the said meeting na di umano ay pinatawag po ng dating Pangulo po. So kasama po yan sa tinatrabaho po ng CIDG as we speak. Si General Fajardo ay kabilang sa Class 1996 pero agad niyang nilinaw na hindi aniya siya naimbitahan kaya't hindi siya kasama sa naturang meeting. Wala daw pagtatakpan ng PNP maging mataas na opisyal man ang matuklasang kasama sa umano'y reward system at extrajudicial killings. With respect to this stand po ng PNP leadership, nagsalita na po yung ating Chief PNP na iimbestigahan natin lahat ito. Kung sino man po ang ma-uncover na mayroong kinalaman dito sa nasabing alleged scheme, and no less than our SIG yesterday mentioned na no sacred cows. Suportado ng Malacanang ang muling pagbubukas ng investigasyon sa mga kaso ng pagpatay kaugnay ng giyera kontra droga ng dating administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, binibigyan ng mataas na halaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makatarungang pagbibigay ng hustisya at pagsunod sa rule of law o batas. Ilan sa mga namatay habang gumugulong ang war on drugs ay sina dating Tanawan City Mayor Antonio Halili, Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Base sa mga pahayag ni Garma, may 3 level sa pagbabayad ng reward sa ilalim ng Davao Model War on Drugs. Una aniya ay kapag namatay ang suspect. Pangalawa ay ang pagbibigay ng pondo sa isasagawang operasyon. At ang pangatlo ay ang refund o pagsusoli ng mga nagastos sa drug operation. Sa isinagawang Quadcom hearing sa Kongreso, inilabas din ni Garma ang matrix kung paano isinasagawa ang reward system. 20,000 piso hanggang 1 milyong piso ang matatanggap ng isang pulis na nakakapatay ng drug suspect. Depende kung gaano ito kalaki o kung ito ay isang high value target. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.